Professor, last time nakausap namin kayo, I remember sinasabi nyo kung kayo din po mismo ang masusunod, gusto nyo sana ng one venue lang, lahat ng mga magkikilos protesta kung magkakaroon ng ikalawang kilos protesta pa, which is happening tomorrow nga po, 40th anniversary ng EDSA People Power. Ano po ba talaga nangyari? Bakit nga ba talagang hindi nagkasundo yung dalawang grupo na talagang mapag-isa sa iisang venue? Sinubukan pa rin naman po namin nag-usap. In fact, maraming beses, no? Parang 4 na beses nag-usap this cycle. May mga namagitan ding taong simbahan at iba pa. Pero talagang may grupo within Trillion Peso March movement na um, hindi pa sang-ayon sa pagkakaisa ng mga grupo at this point. Of course, ang naging major na difference din ay yung pag-i-insist nung ilan sa kanila na dapat ay hanggat maaari ay walang mababanggit na pangalan sa mga placard at streamer at mag-focus lang sa generic call na lahat ng sangkot dapat managot. So yung anti-corruption at saka yung political dynasty. Naintindihan naman natin na gusto nilang doon lang mag-focus, pero ang sentiment kasi ng marami nating kababayan, mas maraming grupo, no, ay kailangan may pagpapanagot sa mga nasa tuktok, lalo na kay Marcos at Duterte, kasi habang tumatagal mas nagiging klaro yung kanilang involvement sa maraming issue ng korupsyon. Kay President Marcos doon sa flood control corruption at sa paggamit ng confidential funds, no, allocables, insertions sa buong sistema mismo ng korupsyon. Kay Vice President Duterte doon sa kanyang paggamit ng confidential funds nung siya ay nasa DepEd pa at bilang Vice President din. At nire-remind din natin lahat na pareho silang tumanggap ng campaign donations from contractors. So pareho silang dapat panagutin. At yun ang naging a source of disagreement sa pagitan ng mga nasa Kilusang Bayan kontra Corakot at iba pang mga makakasama namin bukas 1 to 4 p.m. sa EDSA Ortigas, at yung ilan namang mga grupo na ang focus ay yung mga pangkalahatang panawagan lamang. Tapos isa ring naging punto nila ay ang iniisip kasi nila ay may mga kasamahan kami raw na ang panawagan ay papuntang military junta or revolutionary government, etc. Nanilinaw na namin sa kanila at malinaw naman sa public record na walang mga ganong panawagan sa Bahasa Luneta nung September 21, ganun din nung November 30. At as a matter of fact, nung September 21, umaga nasa Luneta kami, hapon nakahabol pa kami sa EDSA at ang tama na ay co-organizer din nung nangyaring Trillion Peso March nung September 21. So ibig sabihin, alam nila na walang mga ganong calls ang mga kasama na nating nasa Luneta at na magpo-protesta rin bukas ng 1 to 4 p.m. sa EDSA Ortigas. So, yun, to make a long story short, may mga pagkakaiba pa rin sa gustong focus na issues at concerns. So, ang resolution naman natin dyan, di tuloy-tuloy pa rin mag-uusap. Tapos, sinubukan pa rin namin as late as few days ago na mag-reach out sa mga church people na highly identified sa TPMM para subukang magkaroon ng at least I shared ecumenical prayer sa simula ng programa namin, no, sa EDSA Ortigas. Kasi sabi nga ay pwede namang we don't march together pero there's nothing preventing us to pray together, di ba? Lalo na 40th anniversary ng EDSA. Sa panalangin naman talagang dapat sama-sama. So sinusubukan pa namin, no? So hanggang ngayon, I think tuloy-tuloy ang pag-uusap para baka sakali na at least sa panalangin may representatives ang Trillion Peso March movement, and then may mga church people representing din Kilusang Bayan kontra Corakot and other road networks na kasama naman sa EDSA Ortigas. Sa simula ng programa alauna, magsasama-samang manalangin, considering na 3:00 pa naman yung programa nila. So yun ang ating take on this difference. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!